Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Formula ng Disiplina sa Sarili mula sa Bible 2 Timothy chapter 1 verse 7. So, para magkaroon ng disiplina sa sarili natin, kailangan patuloy na magbunga ng mga bunga ng Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit, si Mother God sa ating buhay ng walang tigil. Like non-stop. Okay? So, paano mangyayari ito? Number 1, kailangan linisin ang iyong puso sa pamamagitan ng patuloy at araw-araw na pagsisisi at pagkatapos ay magbubunga ka ng pagsisisi, meaning fruit of repentance. Okay? Number 2, baguhin ang iyong isipan sa pamamagitan ng paghila pababa sa mga strongholds sa iyong isipan na kontra sa kalooban ng Diyos. So ano ba ang mga strongholds? Ito ang strongholds. Ang mga strongholds ay parang mga bloke, bricks, okay, sa iyong isipan na pumipigil sa iyo na malaman mo ang katotohanan. At anong katotohanan ay si Jesus Christ. Siya ang magsabi sa iyo ano ang mga sinungaling ng demonyo na plant niya sa isip mo. Okay? At ano yung kalooban ng Diyos dapat mong gawin sa buhay mo. Lahat ng ito ay mga uri ng kaisipan sa iyong isipan. Itinanim ng mga demonyo. Kita mo ang pangit ang demonyo dito sa picture. Ito. Yan. Right? Siya nagtanim ng mga kaisipang ito ng strongholds na nagsisilbing mga spiritual na binhi, mga buto. Okay? Strongholds are buto sa spirit, sa iyong isipan, gamit ang mga turo ng mundo. So, for example, lahat ng makamundo, mga turo na hindi kinapapalooban ng Panginoon Jesus Christ. So, lahat ng mga hindi tungkol kay Jesus Christ, okay, that siya ang Son of God, siya ang Panginoon natin, yun lahat ang teachings ng mundo. So, kontra lahat yun sa kalooban ng Diyos. Okay? Mga norms sa society natin, mga traditions, mga kultura, at mga karanasan natin, at iba pa. So, yun mga examples lang yun. Okay? Number 3, kailangan maghanap, seek, or look for, magtanong, malaman, umunawa, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Araw-araw sa pamagitan ng Holy Spirit, si Mother God, na magtuturo at nagdidisiplina sa iyo upang gawin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Number 4, kailangan sumunod parati kay Jesus Christ na siyang meaning He'll be the first one sa daan at lumakad sa landas na katiwiran na patungo sa buhay ng walang hanggan, papunta kay Father God sa langit. Kinakailangan manatili kay Jesus Christ parati 24/7. Okay? So, let's review. Let's go back. So,
meron tayong self-discipline. Okay? At paanong gawin natin yun? Kailangan magsisi tayo. Paano ba? Kailangan magkumbaba ka. Okay? At aminin mo ang mga kasalanan mo. Ako, nagawa ko ay kumuha ko ng papel or journal and nasulat ko lahat ng kasalanan ko. Okay? Ever since when bata pa ako until now. And then, nahingi akong patawad kay Jesus Christ. And also, you know what's so important? Kung meron akong nasaktan ng tao, nalista ko din yun, and one by one, na checklist ko, at hingi ako ng patawad sa mga tao. Yun. At also, yung mga taong meron akong samang loob, ay naku, ang habang listahan ko din doon. Pero na-checklist ko yun. Sabi ko, Lord, napatawad ko to mga tao. Each one na hindi yung sabihin mo nang tapos patawad. No, talagang galing sa puso mo na sabi mo kay Jesus Christ, na amin mo, Lord, nasaktan nila ako, pero gusto kong patawarin sila kasi gusto kong mawala tong samang loob ko. Kasi alam ko kasalanan to. At kung meron akong kasalanan, hindi ako papasok sa langit. Gusto ko, when mamatay ako, pumasok ko sa langit. At also, okay, very important, gusto ko sana by forgiving them, at kung makita kami ulit, kung buhay pa yung tao, okay, I give them an opportunity magbagong buhay through yung trato ko sa kanila. Kasi tandaan nyo to, kung meron kayong samang loob sa isang tao, tapos i-keep nyo yun habang matagal, tapos makikita nyo yung or makusap nyo yung taong ayaw nyo makita, okay? Nasaktan kayo, right? Then, how will you treat that person? Diba? Parang hindi ka loving, nahirapan kang mahalin yung tao. So then, what happens? Si Jesus Christ will not be revealed through you. So, hindi nila makikita na si Jesus Christ ang yung love and peace sa'yo. So, you're not acting a child of God. At the same time, paano mong i-win over yung kaluluwa nila kay Jesus Christ papunta sa langit kung ganyan ang ugali mo? Kung ayaw mong patawarin yung taong na nakit sa'yo. Right? So, that's what I've been putting into my mind, and paulit-ulit ko yun until sa puso ko meron akong peace, that when nakita ko yung pangalan niya or makita ko yung picture or nakusap ko siya, wala akong samang loob. In fact, alam mo kung wala ka ng samang loob when meron kang hindi ng peace and joy of Jesus Christ, pero maawa ka sa kanila. Even if hindi sila nag-sorry sa'yo, pero naawa ka sa kanila kasi alam mo kung hindi sila magsisi sa lahat ng mga kasalanan nila, pupunta sila sa impyerno. Yung duty ng natin is that we make sure save tayo. Yung mga tao, merong silang free will. That's why we can only just pray for them, hope that gawin nila ang kalooban ng Diyos. Pero tayo, kailangan mag-repent tayo at pakita sa mga tao that obedient tayo kay Jesus Christ, yung kalooban niya. That we become a good example sa mga tao. Okay? So that's where linisin ang puso natin and isip natin. Okay, so yung mga strongholds, yan ang napipigil sa atin na
gawin ang tama. That's why kailangan i-pull down ang mga masamang isipin kontra sa kalooban ng Diyos. Sobrang importante yan. Kasi tandaan nyo, ang kalaban natin hindi ng demonyo, ang sarili natin. Kasi yung demonyo, it tempts us, okay? Temptation sila sa atin para makasala tayo. Pero tayo ang talagang kalaban natin, ang sarili natin. Bakit? Kasi tayo ang, we have our free will. So if we choose to sin, kasalanan, then sinong kalaban natin? Sino yung na-tempt tayong pumunta sa kasalanan? Tayo, 'di ba? Hindi tayo pwedeng mag-blame ng ibang tao except ourselves. So that's why yung kalaban natin talaga ang sarili natin. Okay? And when ayaw mo submit sa Lordship of Jesus Christ, yung mga demonyo papasok sa atin and matutukso tayo ng magkasala pa more. Alright? So that's why we need to submit sa Lordship of Jesus Christ. Buong loob natin, 100%. Okay? Alright, so alam nyo ang mga strongholds, okay? And see, yung mga demonyo, pangit yan, masama yan, huwag kayong makinig sa mga lies ng demonyo. Okay? And the world views, eto mga world views to, lahat to. Okay? Yan. Alisin natin yan sa isip natin. That is kontra sa kalooban ng Diyos. Alright? And then, so, ito, kailangan natin seek God's will. Diba sabi daw ni Jesus Christ, seek and you shall find. Knock and the door will be answered to you. Kailangan put God first. Di ba sabi of Jesus Christ then, seek God's righteousness and His kingdom. Yung paanong mag-operate ang kingdom ni Father God and paano siya naging perfect, righteous, holy, pleasing to the perfect, diba? That the character of Jesus Christ. Kailangan we study that at gawin natin. At bibigay sa atin lahat ang kailangan natin sa buhay para pumasok tayo sa langit besides yung blessings dito sa mundo that God will provide ang pang araw-araw natin. So, number 4 is, it's pretty simple, okay? Kailangan sundin natin si Jesus Christ. Wherever He takes us, pumunta tayo doon. Ano man, kung mahirap, madali, kailangan sundin natin siya through the guidance and the help of Mother God, Holy Spirit. Okay? So, when magawa natin lahat to, papasok tayo sa langit. For sure, 100%. Okay? Itong nabigay sa akin ni Father God, i-share sa mga tao, most especially sa mga born-again believers. Born-again, ibig sabihin, natanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon mo at tagapagligtas. And meron kang personal relationship sa Kanya. Hindi nang napunta ka sa simbahan, nakinig ka sa mga pastor or pare sa sermon, and that's it, once a week. No, it's a constant communication kay Lord Jesus Christ that siya ang guru mo, siya yung best friend mo na turuan kang magbagong buhay. Okay? That is being born again. So, ito ang end of the message. Sana na-inspire kayo gawin ang kalooban ng Diyos, especially in regards to self-discipline. And please share this kasi ang dami natin, mga Pilipino, kailangan self-discipline para makuha natin ang blessings ni Lord Jesus Christ sa buhay natin. At the same time, we live the life that God intended us to live. Yun ang importante, that nagawa natin ang kalooban ng Diyos. So when we die, we'll say, Lord,
Ang sarap ng buhay na bigay mo sa akin. Oo, ang daming pagsubok sa buhay. Pero nakaya ko because kasama mo ako parate. Hindi mo akong you never abandoned me nor forsaken me. Kasama mo ako because I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Tandaan niyo po yon lahat, okay? At importante, gawin niyo. Gawin niyo ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban mo. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.